Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ni Capricorn, we have animal totem. Ayan. So, yung animal totem na to, no? This is the animal, specific kind of animal, Capricorn, na baga ipapadala sa inyo ng universe, no? Para maghatid ng mensahe, maghatid ng guidance sa'yo, gabay, or enlightenment, or clarity, yung gano'n, no? Depende sa pangangailangan ninyo. Maaari din kasi na meron kayong pinagdadasal, 'di ba? And the divine is guiding you guiding you through this specific kind of animal. Kumbaga, ito yung masasabi ninyo na this is my animal totem kasi kung ano man yung specific animal na to, no, na ipapadala sa iyo ng universe, ah, patuloy na magsho-show up ito sa buhay mo hanggang sa mapansin mo ito. Maaaring lagi mo 'tong makikita, kunyari aktuwal, no, na may encounter mo yung this specific kind of animal, you will be encountering this in real life at saka maaaring lagi mo siyang makikita, no, masasalubong mo, makikita mo, sa bintana ninyo, sa labas ng bahay, or kung saan man kayo pumunta, yung laging laging meron kang makakitang gano'n. And even sa mga nagba-browse ka kunyari ng cellphone mo, nagba-browse ka ng social media, nanonood ka ng TV, mga gano'n ba, you know, it will always show up, 'no? At, hanggang sa mapansin mo, hanggang sa mapansin mo na, bakit kaya ano, 'di ba, parang lagi ko 'tong nakikita. Yung specific kind of animal na 'to laging sumusulpot, lagi ko nakikita, 'no. And then, tsaka mo 'yan mare-realize na, "Oh, wow, siguro may mensahe 'to para sa akin," yung gano'n. And, and maybe because that is your animal totem. Kaya yun ang specific kind of animal na lagi ni divine pinapadala sa inyo. So, when you feel like, kasi mararamdaman mo yon, no? Mararamdaman mo yon. And when you feel like this is your animal totem, i-search ninyo, i-google ninyo, okay? I-google ninyo kung ano yung ibig sabihin, no, ng specific kind of animal na yan. Ano yung symbolism ng animal na yan, no? Kaya yun ang pinapadala sa iyo ng universe. Alright? Kasi maaring yun ang mensahe sa iyo ng universe, no? Na gusto niyang i-embody mo, gusto niyang i-observe mo, or gusto niyang isabuhay mo, yung gano'n, no? Say for example, yung animal totem mo is butterfly, 'di ba? So, anong ibig sabihin ng butterfly? 'Di ba? Butterfly symbolizes transformation, pupuwedeng meron ditong um, personal growth, 'di ba? Lightness of ano, yung pakiramdam mo despite all the challenges or despite all the problems na maaaring pinagdadaanan mo sa buhay, no? Na maging light lang ang ano mo, maging subtle lang kumbaga, o light lang yung tawag dito, yung harap mo kumbaga sa mga problemang 'yan. So, say for example, yun nga 'no, butterfly ang animal totem mo. So, yun yung gustong iparating sa iyo ng divine universe, 'di ba? Na i-embrace mo lang 'no, yung transformation, kung ano man yung mga pagbabago na maaaring paparating. Kasi most likely, you know, shifts are coming into your life. No? Kapag ang animal totem mo kunyari butterfly, um, ibig sabihin nito na merong paparating, no, na mga pagbabago sa buhay mo. Merong paparating na shifts sa buhay mo, sa personalidad mo, sa pag-uugali mo, maaaring meron kang kailangang baguhin, maaaring meron kang marirealize diyan na kailangan mong kumbaga kailangan mong i-improve yung sarili mo, yung mga ganong ano, mga ganong sitwasyon ba, no? Kaya kapag na-figure out mo na, this is my animal totem, 'di ba?
na yun laging sumusulpot sa'yo, 'no, at mararamdaman mo na animal totem mo 'yan. So, pakinggan mo din yung sarili mo, pakinggan mo yung intuition mo, and kung hindi ka din sigurado, "Is this my animal totem or not?" Magdasal ka, 'no, magdasal ka and ask for sign. Kasi kung ano man yung specific sign na pupuwedeng hingiin mo, yan ay ibibigay sa'yo ng universe para magkaroon ka ng clarity, okey, at matutulungan kang i-figure out kung yun nga ba ang inyong animal totem. So, what else? We have relaxation, ayan, happy times, Capricorn. So, chill-chill lang, relax-relax naman paminsan, ano. Maaari ng iba sa inyo rito is, experiencing peaceful time naman. Maaaring ang iba sa inyo rito is would be able to relax, would be able to rejuvenate, 'no, makakapag-recharge ka, maaaring gano'n. Kaya magiging masaya ka kasi siyempre, 'di ba, iba yung gaan ng pakiramdam kapag tayo'y nakakapagpahinga din. So, what else? We have wisdom of the Magi. Speaking of mental clarity. So, meron tayong mental clarity with the wisdom of the Magi. So, baka ngayon, dahil nakapag-relax ka, magkakaroon ka ng kagaanan sa dibdib, sa iyong isipan, magkakaroon ka ng mental clarity, ma-figure out mo na ngayon yung mga bagay na, alam mo yun, maaring naguguluhan ka for quite some time. So, with that, ngayon, malilinawan, no, ang inyong kaisipan, so which is really good. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. Thank you. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. Okay? Thank you. So, meron swerte. No, this is good luck. So, siswertehin din kayo. Kaya din siguro kayo magiging masayang-masaya kasi ramdam mo yung gaan ng pakiramdam, ramdam mo yung easy journey sa buhay mo sa ngayon. Maybe at this time, 'di ba, it will be easy peasy for you kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, and that is really a big blessing. Maaaring ang swerteng ito could be ah siswertehin ka sa pera, siswertehin ka sa negosyo, sa source of income mo, yung gano'n, 'no? Kaya good luck sa'yo, ha, kasi ayan, dadalawin ka ngayon ng good luck. So, we have boundaries, ayan. So, this could be a reminder para sa inyo, Capricorn, na it's about time now for you to set your healthy personal boundaries. Kasi baka, alam mo yun, lagi kang mabait, lagi kang compassionate, and baka may mga tao sa paligid mo na talagang inaabuso ka na. 'Di ba? Maaring merong mga ano na, nang-aabuso na sa'yo rito, at maaari din na ang iba sa inyo, alam mo 'yun, yung parang hindi ka na nirerespeto. Yun, kasi sa sobrang bait mo alam nila na okay lang sa'yo kahit ano, 'di ba? Kaya to the extent na yung parang nakakalimutan na nila na you also deserve respect, 'di ba? Na despite the kabaitan na ginagawa mo sa kanila, mga pabor na ginagawa mo sa kanila, maaaring nakakalimutan ka na nila na kailangan mo din ng respeto, kailangan mo din ng paggalang, 'di ba? Sa space mo, sa time mo, yung gano'n. So, yun, kaya kailangan mo na mag-impose ka na din ng healthy personal boundaries mo, alright? Justice, you're getting what you deserve, Capricorn. Kung anong para sa'yo, kung anong deserve mo, kung anong nakalaan para sa'yo, makukuha mo yan. Makukuha mo yan. You are going to be, justice will be served, no, sa'yo sa ngayon. Kaya good luck din sa'yo. And also, balance, no, will be back in your life. At maaring makakatulong sa'yo, no, na mabalanse mo din ang lahat, mabalanse mo yung sitwasyon mo because of relaxation na gagawin mo. 'Di ba? Kapag relax ka, nakakapagpahinga ka, nakapag-renew ka ng sarili mo, kapag replenish ka ng lost energy mo, kumbaga makakabalik ka sa sentro, 'di ba? Naibabalik mo yung balanse sa buhay mo kaya magiging magaan talaga ang pakiramdam. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap para kay Capricorn.
So, we have the King of Wands. Ayan. So, si King of Wands, ano to eh, leader. King of Wands is a natural born leader. Kaya feeling ko dito, kay King of Wands, ano kayo, baka mapopromote na kayo, Capricorn, no? Baka mapopromote na kayo. Or baka may lalagay na, mabibigyan na kayo ng, ano, ng managerial position, yung gano'n, mapapansin na ng mga tao, mga higher ups mo, baka mapapansin na yung ano mo, yung leadership quality, yung potential, 'di ba? Makikita na nila. Kaya po pwedeng ikaw ay bibigyan ng or pagkakatiwalaan ano, ng managerial position. So, we have death energy. This is really beautiful. Napakaganda. Kasi yung death energy, ending and beginning ito eh. So, maaring meron ditong ending na magaganap, merong pagtatapos, and yung pagtatapos na 'to maganda, 'no? Kasi ano 'to, eh, negative energy, old energies ito na na tatanggalin mo na sa buhay mo, isasantabi mo na, yung gano'n. Kaya naman, maaari din ano na ano ito, eh, maaaring sa iba't ibang parte ito ng buhay mo, parang gusto mo na magkaroon ng reset ang buhay mo siguro kaya you want to release anything and everything that doesn't serve your highest good, 'no, at gusto mo lang na makalma ka, makapag-relax ka, yung gano'n. So, what else? We have Seven of Pentacles, ayan. So, ano 'to, eh, parang meron siyang hina-harvest, 'di ba? So, feeling ko dito kung ano man yung mga pinagtrabahuan mo, pinagsikapan mo, 'di ba? Kung ano man ang resulta nito, maaaring makuha mo na siya, ma-receive mo na, parang gano'n. And, si Seven of Pentacles kasi, ano ito, eh, si Seven of Pentacles parang, ah, ano siya, yung parang, merong merong meron kang pinag-anuhan, you have invested something into this, 'di ba? Parang nag-invest ka na dito ng pagod, ng hirap, ng tiyaga, pero hindi pa yung bunga nito hindi pa ibibigay sa'yo ng ano, hindi pa ibibigay sa'yo ng buo, kumbaga, 'no? Hindi mo pa siya makukuha ng buo, yung gano'n. Kaya, si Seven of Pentacles ano siya, parang unti-unti, 'di ba, unti-unti makukuha mo yung parang small successes muna, parang gano'n. Parang, staggered yung bigayan dito, 'no, na paunti-unti meron kang makukuhang mga small successes hanggang sa mag-develop na ang lahat, maging ready na para sa'yo yung lahat-lahat, naka-align na para sa pag-ano nito, pagbigay sa'yo ng universe ng bonggang resulta ng kung ano man ang inyong pinaghirapan, pinagsikapan, 'no. Kaya kailangan lang na maging, you need to practice patience, 'no, you need to learn to wait, 'di ba? Kasi nga, although paunti-unti na meron ka ng mga tagumpay, pero hindi pa lahat 'yan, you know, meron pang bonggang paparating. Kaya just continue to work hard, just continue to work on it, 'wag kang sumuko, 'wag kang tumigil. Magsikap ka, alright? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.